Bata pa lamang si Scarlett ay pangarap niya na magkaroon ng masayang pamilya, katulad ng kanilang pamilya. Kahit hindi sila mayaman, ay nag-uumapaw naman sa pagmamahalan. Family driver na mga Saavedra ang kanyang ama, habang katulong naman ang kanyang ina. Dalawa lamang silang magkapatid at siya ang bunso. Palagi sinasabi ng mga magulang nila na mag-aral silang mabuti nang sa ganon ay matupad nila ang kanilang mga pangarap. Kaya naman labis na nalungkot ang kanilang mga magulang na maaga mabuntis ang kanyang ate Beth. Mabuti na lamang at pinanagutan ito ng lalaki na kabuntis dito. Kaya naman simula noon ay naging mahigpit na sa kanya ang kanyang ama. Dahil ayaw nitong matulad siya sa kanyang ate Beth. Ngunit magbabago ang lahat nang magbakasyon sa rancho ang nag-iisang anak ng mga Saavedra na si Asher. Ang dinig ni Scarlett ay nasa 30s na ang binata. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong girlfriend. Pihikan daw kasi ito sa babae at ang gusto nito ay maganda. Isang umaga, pumunta ng rancho sa Saavedra si Scarlett upang kunin sa mama niya ang perang pang-grocery nila sa loob ng kalahating buwan. Pagkapasok pa lamang niya sa malawak na bakuran, ay kaagad niyang natanaw na lumalangoy sa swimming pool si Asher. Sinanyasan siya nito na lumapit na kaagad naman niyang sinunod. "Magandang araw po, Sir Asher." Nakangiti niyang bati sa binata. Sa halip na sumagot ang binata, ay pinasadahan siya nito ng tingin, bagay na kinailang ni Scarlett. "Marunong ka ba lumangoy?" Maya-maya ay tanong sa kanya ni Asher. Hindi po masyado, sir eh." Sige po sir, puntahan ko lang po si mama." Magalang niyang sabi sa binata. Ngunit sa gulat ni Scarlett ay basta na lamang siyang hinila ni Asher dahilan upang malaglag siya sa swimming pool. Hindi pa man nakakabawi si Scarlett sa ginawa sa kanya ni Asher ay naramdaman na lamang niya ang mainit nitong mga labi na ngayon ay humahalik na sa mga labi niya. Sa labis na gulat ay nasampal niya ang binata, ngunit nginisihan lamang siya nito. "Bakit niyo ko hinalikan, sir?" Nanginginig niyang tanong sa binata. "Simple lang, dahil gusto ko." Baliwala nitong sagot. "Ginagalang ko po kayo dahil anak kayo ng amo ng mga magulang ko. Kaya sana naman ay igalang niyo din ako kahit na anak lamang ako ng mga utusan niyo." Naiiyak niyang saad sa binata. "I like you, Scarlett." Ani ng binata na nagpatigil ng mundo niya. Aaminin ni Scarlett na crush niya si Asher, pero hindi sila bagay. Bukod sa matanda ito sa kanya ng 5 taon, ay anak ito ng amo ng mga magulang niya. "Naririnig niyo ba ang sinasabi niyo?" Matamis na ngumiti sa kanya si Asher. "I said, I like you. At gusto kita maging asawa." Diretsahan nitong sabi na matuling nagpatigil sa mundo ni Scarlett. Nung una ay binaliwala lamang ni Scarlett ang pagpapalipad hangin sa kanya ni Asher. Ngunit kalaunan ay bumigay din siya sa binata. Nagkaroon sila ng patago relasyon dahil yun ang gusto ni Scarlett. Hindi pa kasi siya handang sabihin sa mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon ni Asher. Ang akala ni Scarlett ay ganun lamang yun kadali, ngunit hindi niya kayang labanan ang kapusukan ng binata. Namalayan na lamang ni Scarlett ang sarili na nagpapaubaya na siya sa binata. "Asher, anong ginagawa mo?" Tanong niya sa binata. "Hinahalikan ka. Gusto ko sa iyong iparamdam kung gaano kita kamahal." Sagot ng binata at muling pinaliguan ng maliliit na halik ang kanyang batok. "Akala ko ba nag-usap na tayo na hindi mo na pwede? Magagalit sa akin sina mama. Sana naintindihan mo ako." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Asher. Nagpatuloy lamang ang binata sa ginagawa. Aaminin ni Scarlett na nadadarang siya pero kailangan niyang pigilan ang nararamdaman. "Asher, ano ba?" Napataas bigla ang boses niya na ikinatigil naman ng binata. "Mahal kita, Scarlett. Kung ano man ang mangyari sa atin ay kaya kitang panagutan. Basta magtiwala ka lamang sa akin." Walang nagawa si Scarlett nang angkinin nito ang mga labi niya. Kung kanina ay pinipigilan niya ang binata, ngayon naman ay tinutugunan niya ang mga halik nito. Ilang sandali pa ay mas lalo naging mapusok si Asher. Naramdaman ni Scarlett ang paglapat ng kanyang katawan sa malambot na kama ng binata habang abala silang dalawa sa paghahalikan. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Scarlett ang pagbaba ng mga halik ni Asher na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Bago ang pakiramdam na yon kay Scarlett at aaminin niya na gusto niya ang ganoong pakiramdam. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lamang nito na nahubad na pala ni Asher ang lahat ng mga saplot niya sa katawan. Malaya na nitong pinagmamasdan ngayon ang kanyang kahubaran na labis niyang kinailang.
Hinagilap ni Scarlett ang kumot at itatakip sana sa hubad na katawan nang maagap siyang pinigilan ng binata. Hindi mo kailangan mahiya sa akin, Scarlett. Dahil simula ngayon, sa akin ang katawan mo. Ako lang ang pwede makakita niyan at humawak. Sa akin ka lang, Scarlett. Naintindihan mo ba ako? Ani ng binata sa paos na boses. Oo, Asher. Sayong-sayo lang ako. Ngumiti ang binata at muling inangkin ang kanyang mga labi. Tuluyan na ngang ipinaubaya ni Scarlett ang kanyang katawan sa binata at wala siyang pinagsisisihan dahil mahal nilang pareho ang isa't isa. Ang akala ni Scarlett ay isang beses lamang may mangyayari sa kanila, ngunit naulit yon nang naulit. Hindi niya kasi kayang labanan ang kapusukan ni Asher. Sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon si Asher na angkinin siya, ay wala naman siya nagawa kundi ang magpaubaya na lamang. Yun din kasi ang gusto ng katawan lupa niya. Ngunit isang araw ay nagising na lamang si Scarlett na nasusuka. Paglabas ng banyo ay nagawi ang tingin niya sa ibabaw ng cabinet kung saan naroon ang mga napkin niyang halos wala pang bawas. Ang akala ni Scarlett ay normal lamang ang pagsusuka niya, kaya nagpasa siyang magpahinga muna. Ngunit ng mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang senaryo niya na labis niyang kinabahala. Isang umaga, kakalabas lamang ni Scarlett ng banyo nang makitang nakaupo ang mama niya at masama ang tingin nito sa kanya. Kayo po pala, mama. May kailangan po ba kayo sa akin? Kinakabahan tanong ni Scarlett sa ina. May gusto ka ba sabihin sa akin, anak? Wika ng mama niya sa seryosong boses. Wala naman po. Sagot ni Scarlett sabay iwas ng tingin sa kanyang ina. Buntis ka ba? Sumagot ka, Scarlett. Buntis ka ba? Hindi po, mama. Saka bakit naman po ako mabubuntis? Wala naman akong boyfriend. Pagsisinungaling ni Scarlett sa ina. Ngunit lalong sumama ang tingin nito sa kanya. At nakaramdam naman ng matinding kaba si Scarlett. Hindi mo ko kasing edad, Scarlett. Ina mo ako. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at kung kailan ka nagsasabi ng totoo sa akin. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Patakbong niyakap ni Scarlett ang ina habang umiiyak. Sorry po, mama. Aniya sa ina habang patuloy na umiiyak. Pinapik-tapik siya nito sa balikat. Kahit papano nabawasan ang kabang nararamdaman niya. Nang bumitiw sa pagkakayakap si Scarlett, huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tanong ng kanyang mama. Alam ko kung mataas ang pangarap niyo sa akin, mama. Sorry po kung sinuway ko kayo. Sorry po kung hindi ko na matutupad ang mga pangarap niyo para sa akin. Sorry po kung sinuway ko ang gusto niyo ni Papa. Nagmahal lang naman ako. Pero wag po kayong mag-alala, mama. Pananagutan niya ako. Nakita ni Scarlett ang pagtulo ng mga luha ng kanyang ina. Nakaramdam siya ng matinding guilt dahil binigo niya ito. Sabihin mo sa akin, anak, sino nakabuntis sa'yo? Malumanay ang boses nito. Si Asher po, mama. Nakita niya sa mukha ng ina ang matinding pagkagulat sa sinabi niya. Ano sabi mo? Si Sir Asher nakabuntis sa'yo? Tumango siya dito. Mahabagin langit. Nag-iisip ka ba, Scarlett? Anak siya ng amo namin. Bakit sa kanya pa? Nagmamahalan po kami, mama, at sinabi sa akin ni Asher na nakahanda siyang pakasalan ako. Giit pa ni Scarlett sa ina niya. Natural yun ang sasabihin niya sa'yo para pumayag ka sa gusto niya. Ay, Diyos ko, Scarlett, paano natin ngayon sasabihin sa papa mo? Tiyak na magagalit yun. Hindi na kailangan. Narinig ko na lahat ng pinag-uusapan niyo. Sabay pa silang mag-ina na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Kanina ka pa dyan, Armando? Ani ng kanyang ina. Oo. Bakit mo to nagawa sa amin, Scarlett? Bulyaw nito sa kanya. Umiiyak niya nilapitan ng ama, ngunit mag-asawang sampal ang ibinigay nito sa kanya. Sorry po, Papa. Hindi ko po sinasadya suwahin kayo. Pagtatanggol niya sa sarili. Akala ko ba iba ka sa Ate Beth mo? Pero mas masahol ka pa sa kanya. Sa lahat ng tao, si Sir Asher pa talaga nilandi mo. Nakakahiya kang anak. Nagmamahalan po kami ni Sir Asher, Papa, at papakasalan niya ako. Pagkak na tumawa ang kanyang papa. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, ha, Scarlett? Mayaman sila, samantalang tayo, dukha. At tayong mga dukhay wala lugar sa katulad nilang mayayaman. Napaiyak na lamang si Scarlett sa mga sinabi ng ama. Alam naman niya na langit at lupa ang katayuan nila sa buhay ni Asher. Pero anong magagawa nila? Nagmamahalan silang dalawa at nangako sa kanya si Asher na kahit anong mangyari, ay ipaglalaban nito ang kanilang pag-iibigan. May tiwala siya sa kasintahan. Alam niyang tutuparin nito ang ipinangako sa kanya at yun ang pangahawakan ni Scarlett.
Mabilis naman siya niyakap ng ina. Alam niyang galit ito sa kanya pero ramdam pa rin ni Scarlett ang pagmamahal nito sa kanya. Na kaya lamang ito nagagalit dahil ayaw nitong masaktan siya. Ano ba Armando, tama na. Kawawa naman ang anak natin. Saway ng kanyang ina. Narinig pa ng dalaga ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ama. Magbihis ka Scarlett. Pupunta tayo sa mansyon ng mga Saavedra. Kailangan malaman ng mag-asawang Saavedra ang ginawa ng magaling nilang anak. Matigas na saad ng kanyang papa. Hindi maiwasan ni Scarlett ang kabahan. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng mag-asawang Saavedra sa oras na sabihin niyang buntis siya. Hindi po pwede pa. Hindi pa kasi alam ni Asher na buntis ako. Pakiusap papa, hayaan niyo muna kami mag-usap ni Asher bago natin ipaalam sa mga magulang niya. Nagmamakaawang sabi niya sa kanyang ama. Ngunit porsigido talaga ito at sa tingin ni Scarlett ay walang makakapigil dito. Hindi man pabor si Scarlett sa gusto ng ama ay wala siya nagawa kundi ang sundin ito. Ayaw na niyang dagdagan pa ang galit nito sa kanya. Pagkatapos niyang magbihis ay kaagad sila nagtungo sa mansyon ng mga Saavedra. Dahil doon nagtatrabaho ang kanyang mga magulang kaya mabilis lamang sila nakapasok sa loob. Eksakto naman na nasa living room ang mag-anak. Nagtataka pa ang mag-asawang Saavedra sa pagpunta nila doon ng alanganing oras. Sa totoo lang, mabait naman ang mag-asawa. Pero may ugaling pagkamata pobre ang babaeng Saavedra. May nangyari ba Armando? Kaya napasugod kayo dito ng alanganing oras? Ang lalaking Saavedra ang nagtanong sa kanyang papa. Huminga muna ng malalim si Mang Armando bago sinagot ang tanong ng amo. Meron po sir. At malaking problema ang ginawa ng anak niyo sa anak namin. Kahit galit na galit si Mang Armando, ay pinili pa rin ito maging mahinahon sa harap ng mga amo. Anong ginawa ni Asher sa anak niyo si Scarlett? Mataray na tanong ni Mrs. Saavedra sa kanyang papa. Nagkatinginan naman ang mga magulang ni Scarlett. Ang mama na niya ang sumagot sa tanong ni Mrs. Saavedra. Buntis po si Scarlett at si Sir Asher po ang ama. Hindi namin alam na may relasyon pala ang mga bata. Kaya naman labis kami nagulat na mag-asawa nang malaman namin buntis si Scarlett. Imposible. Hindi papatol ang anak namin sa anak ng utusan. Para sabihin ko sa inyo mag-asawa, may taste ang anak namin sa pagpili ng babae magiging karelasyon niya. Nagsasabi po kami ng totoo, ma'am. Kahit tanungin niyo pa po si Sir, pakiusap Sir Asher. Sabihin sa mga magulang mo tungkol sa relasyon niyo ng anak ko. Nakikiusap na sabi ng kanyang papa kay Asher. Sa halip na sumagot, ay tumayo si Asher. Hinawakan nito ang isang kamay ni Scarlett. Yes ma, nagsasabi sila ng totoo. May relasyon kami ni Scarlett at nagmamahalan kami dalawa. Galit na tumayo si Mrs. Saavedra at sinampalang anak na si Asher. Nakatingin ito ng masama kay Scarlett. Hindi ka namin matatanggap para sa anak ko. Galit na sabi ni Mrs. Saavedra. Tama ang mama mo, Asher. Hindi ka namin pinag-aral sa Amerika para lang makapag-asawa ng anak ng utusan natin. Segunda naman ni Mr. Saavedra sa asawa nito. Pero ma'am, dad, mahal ko si Scarlett at nagmamahalan kami. Besides, magkakaupo na kayo. Wala kaming pakialam. Hindi namin matatanggap ang batang dinadala niya. Matigas na wika ng kanyang ama. Samantala, hindi naman nakayanan ni Scarlett ang naririnig na pagmamaliit sa kanya na mag-asawang Saavedra. Patakbo lumabas ng bahay ng mga Saavedra si Scarlett. Ngunit maagap siyang sinundan ni Asher. Mula sa kanyang likuran ay niyakap siya nito ng kay higpit. Ito nang habang kinakatakot ko, Asher, ang hindi tanggapin ng mga magulang mo dahil sa estado natin sa buhay. Ano nang gagawin natin ngayon? Buntis ako. Ayoko naman lumaking walang amang anak ko. Shh! Hindi mo kailangan matakot, Scarlett. Mahal kita at pananagutan kita. Tutuparin ko ang pinangako ko sa iyo na pakakasalan kita. Dahil sa sinabi ni Asher ay nakaramdam ng kapayapaan ng puso ng dalaga. Samantala, pagkaalis ni na Scarlett ay lakas loob na kinausap ni Asher ang mga magulang. Kung nandito ka para sabihin sa amin na pakasal ang babaeng yon, sorry pero hindi kami sangayon. Sangayon ako sa sinabi ng mama mo. Ano na lamang ang sasabihin sa atin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Basta isa lang ang alam ko, mahal ko si Scarlett at pakakasalan ko siya. Samantala, sa bahay ni na Scarlett ay tahimik lamang siya nakaupo sa kama. Kahit papano, panatag na ang kanyang kalooban dahil sa mga sinabi sa kanya ni Asher. May tiwala siya sa nobyo. Alam niyang tutuparin nito ang pangako sa kanya. Kinabukasan, dumating sa bahay nila si Asher at masisina siya nitong kinausap. Anong pag-uusapan natin? Tungkol ba ito sa mga magulang mo? Oo. Ayaw nila sa'yo, kaya naisip ko magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon.
Nang sa ganun, wala na silang dahilan upang hadlangan ng ating pagmamahalan. Paano tayo magpapakasal kung ayaw naman ng magulang mo? May kaibigan akong mayor. Siya magkakasal sa atin mamaya. Hindi na malaya ni Scarlett ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mahigpit siyang niyakap ni Asher habang paulit-ulit nitong sinasabi ang mga katagang mahal siya nito. Pagsapit ng hapon ay sinundo sila ni Asher para sabay-sabay na silang magtungo ng munisipyo. Tanging ang mga magulang lamang ni Scarlett ang naging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Scarlett nang matapos silang ikasal ni Asher. Masaya dahil tinupad ni Asher ang pangako nito sa kanya. At malungkot dahil alam niyang mahihirapan siyang makuha ang loob ng mga magulang ni Asher. Pero hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat upang matanggap siya na mag-asawang sa Avedra. Pagkagaling ng munisipyo ay kumain muna sila sa restaurant. Habang kumakain ay tahimik lamang silang tatlo. Makalipas ang ilang segundo, ang papa ni Scarlett ang bumasag sa katahimikang namamayani sa kanila. Anong plano mo ngayon, Sir Asher? Nakasal na kayo ni Scarlett? Gusto ko po sana sa bahay namin siya tumira para mabantayan at maalagaan ko siya. Paano naman ang mga magulang mo? Mahal na mahal namin si Scarlett. Ayaw namin siya makita nahihirapan at nasasaktan. Nangangako po ako sa inyo, mamahalin at poprotektahan ko ang anak ninyo. Hindi ako papayag na may mga api sa kanya. Dahil sa sinabi ni Asher, kaya pumayag ang mga magulang ni Scarlett na sumama siya sa mansyon ng mga sa Avedra. Pagkatapos kumain, ay inihatid muna nila ng bahay ang mga magulang ni Scarlett bago dumiretso ng mansyon. Samantala sa mansyon ng mga sa Avedra, nagulat pa ang mag-asawa na makitang kasama ni Asher si Scarlett. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang babaeng yan? Magkapanabay pang tanong ng kanyang mama at papa habang masamang nakatingin kay Scarlett. Simula ngayon dito na siya titira dahil mag-asawa na kami. Walang sino man ang pwede makapaghiwalay sa amin dalawa. Hinawakan na mahigpit ni Asher ang kanyang kamay. Hindi ako papayag. Sorry mama, pero wala ka na magagawa. Kasal na kami ni Scarlett. Ano? Pinakasalan mo ang babaeng yan nang hindi mo man lamang sinasabi sa amin? Oo papa, alam ko naman tutol kayo sa pagmamahalan namin. Kaya nagdesisyon akong pakasalan si Scarlett nang hindi sinasabi sa inyo. Nakonsensya naman si Scarlett dahil sa kanya ay nagagalit ang mag-asawang sa Avedra kay Asher. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pero ito tatandaan mo, Asher. Hindi namin matatanggap ang babaeng yan. Galit na sabi ng mama ni Asher bago sila nito tinalikuran. Iginiya siya ni Asher paupo ng sofa. Huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi ni mama. Kaya lamang niya yun nasasabi dahil galit siya. Pero huhupa din ang galit niya at matatanggap ka rin niya bilang daughter-in-law. Sana nga, Asher. Hindi naging madali kay Scarlett ang tumira sa mansyon. Pakiramdam niya, bawat kilos ay nakatingin sa kanya ang mag-asawa. Natatakot siya magkamali ng galaw, baka mapagalitan siya. Sa tuwing kakain sila sa hapagkainan, ay hirap na hirap si Scarlett na lunukin ang bawat pagkaing sinusubo. Napapansin kasi niya ang masamang tingin pinupukol sa kanya ng mga biyenan. Pero para sa pagmamahal niya kay Asher, ay nakahanda niyang tiisin ang lahat. Pinagdarasal na lamang ni Scarlett na balang araw ay makukuha din niya ang loob ng mga biyenan. Isang umaga, maaga lumuwas ng Maynila si Asher. Ito kasi ang inutusan ng papa nito na makipag-meeting sa bagong business partner na kakarating lamang galing Korea. Wala sanang balak na bumaba si Scarlett para kumain ng almusal, ngunit nahihiya naman siya sa mga biyenan. Kaya kahit masama ang pakiramdam ay bumaba pa rin siya para sumabay sa pagkain ng agahan. Pagpasok ni Scarlett sa dining area ay naroon na ang mag-asawa at nag-uumpisang kumain. Binati niya ang mga biyenan bago umupo sa upuan. Sino may sabi sa'yo na pwede ka sumabay sa pagkain namin? Galit na tanong sa kanya ng biyenang babae habang magkasalubong ang mga kilay nito. Si Asher po, mama. Pwes, wala dito si Asher. Kaya pwede ba? Umalis ka nga dito? Sinisira mo ang mga araw namin. Ani sa kanya ng mama ni Asher. Huwag ka magsusumbong sa anak namin, kundi malilintikan ka sa amin. Segunda naman ng asawa nito. Nangingilid ang mga luhan tumayo si Scarlett. Ako man tatalikod na sana siya na muli magsalita ang mama ni Asher. Pumunta ka sa laundry area. Marami labahan doon. Maglaba ka na magkaroon ka naman ng silbi sa pamamahay namin. Hindi yung nagbubuhay prinsesa ka. Pasensya na po ma, pero hindi pwede eh. Masama kasi ang pakiramdam ko. Magalang na sabi ni Scarlett sa biyanang babae. Wala akong pakialam kung masama man yung pakiramdam mo. Basta ang gusto ko ay maglaba ka. At bago ko makalimutan,
Huwag mo akong tatawagin mama dahil hindi kita gusto para sa anak ko. Kahit masama ang pakiramdam ni Scarlett ay nagtungo pa rin siya ng laundry area para maglaba. Habang naglalaba ay nilapitan siya ni Ada, isa sa mga katulong ni na Asher. Matanda lamang ito sa kanya ng 4 na taon. Ako nang tatapos nito, ma'am. Umakyat ka na po sa kwarto nyo at magpahinga. Ani nito sa nag-aalalang boses. Okay lang, Ada. Kaya ko naman. Saka sanay ako sa mga gawaing bahay. Sige na, bumalik ka na sa kusina. Baka mapagalitan ka pa ni madam. Pero Ma'am Scarlett, okay lang talaga. Sige na, saka malapit na akong matapos. Putol ni Scarlett sa sasabihin ni Ada. Hapon na nang matapos maglaba si Scarlett. Pakiramdam niya ay hapong-hapo siya. Pagkapasok ng kanilang kwarto ay kaagad siyang nahiga. Hindi niya namalayan nakatulog pala siya sa sobrang kapaguran. Nagising si Scarlett na masakit ang kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang bumangon ng kama, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya na makitang may dugo ang suot niyang pangibaba. Mabilis na kinapa ni Scarlett ang tiyan habang umiiyak. Siya naman pagpasok ni Asher. Nanlalaki pa ang mga mata nito nang makita ang dugo sa kanyang damit. Asher, ang baby natin! Tanging nasabi na lamang ni Scarlett sa asawa. Nagulat na lamang si Asher nang biglang himatayin si Scarlett marahil natakot ito nang makita ang mga dugo. Natatarantang binuhat niya si Scarlett at isinugod sa pinakamalapit na hospital. Sumunod naman kaagad sa kanya ang mga magulang. Ano ba kasi ang nangyari, Asher? Bakit dinugo ang asawa mo? Galit na tanong ng papa niya. Hindi ko alam. Kakarating ko lang pagpasok ko ng kwarto. Umiiyak na siya. Then nakita ko ang mga dugo sa damit niya. Na lumabas sa emergency room ang doktor na tumitingin kay Scarlett ay kaagad niya ito nilapitan. Kasalanan mo to, Evelyn. Kung hindi mo pinaglabas si Scarlett, hindi sana mapapahamak ang apo ko. Paninisi ni Sebastian sa asawa. Oo, aaminin niyang hindi niya gusto si Scarlett para sa anak. Pero hindi niya dinadamay ang batang dinadala nito. Kahit anong mangyari ay apo pa rin niya yon. Abay, mahali ko ba duduguin si Scarlett? Basta, hindi pwede malaman ni Asher na ako ang dahilan kung bakit dinugo si Scarlett. Mauna ka nang umuwi ng bahay, kausapin mo ang mga katulong. Sabihin mong itikom nila ang kanilang mga bibig kung ayaw nila mawalan ng trabaho. Nang magising si Scarlett ay nasa hospital na siya. Nakita niya kaagad ang nakaupong si Asher. Kumusta ang baby natin? Ligtas ba siya? Kaagad niyang tanong sa asawa. Ngunit malungkot na mukha ni Asher ang sumalubong sa kanya. Bakit ganyan ang mukha mo? Sagutin mo ako, Asher. Kamusta ang baby natin? Kinakabahan tanong ni Scarlett kay Asher. Nang biglang bumukas ang pinto, mula roon ay iniluwa ang mama ni Asher. Galit siya nitong nilapitan. Nang dahil sa katigasan ng ulo mo, pinahamak mo ang apo ko. Anong ibig niyo sabihin? Kinakabahan tanong ni Scarlett sa biyan ng babae. Wala nang apo ko nang dahil sa kapabayaan mong babae ka. Pakiramdam ni Scarlett ay biglang tumigil ang kanyang mundo nang marinig sa mama ni Asher ang katagang wala na ang kanyang anak. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lamang ay iiwan siya ng anak. Hindi, sabihin niyo nagsisinungaling lang kayo. Sabihin niyo. Sumisigaw niyang sabi habang tumutulo ang kanyang mga luha. Kaagad siyang niyakap ni Asher para pakalmahin. Asher, ang baby natin. Ang baby natin. Sabi niya habang walang tigil sa pag-iyak. Makalipas ang 2 araw ay nakalabas na din siya ng hospital. Dahil sa nangyari ay napagdesisyonan ni Scarlett na bumalik sa pag-aaral. Sayang naman kasi kung hihinto siya, wala naman siyang gagawin sa mansyon maghapon. Nasa 4th year college na kasi si Scarlett at pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral para sa magulang. Bukod doon, gusto din niya maging magaling na businesswoman pagdating ng araw. Kinausap ni Scarlett si Asher tungkol sa plano niya. Pumayag naman ito dahil busy din ito sa rancho. Natuwa naman ang mga magulang ni Scarlett sa sinabi niya, lalo na ang mama niya. Basta anak, ang kailangan mong gawin ay hatiin ang oras mo sa pag-aaral at sa asawa mo. Iba na ang buhay mo ngayon. May asawa ka nang aasikasuhin at pagsisilbihan. Opo mama, tatandaan ko po ang mga sinasabi niyo sa akin. Nakabalik na nga ng pag-aaral si Scarlett. Katulad ng sinabi ng kanyang ina, ay hinati niya ang oras kay Asher at sa pag-aaral. Gumigising siya ng maaga para asikasuhin ang asawa at pagkatapos saka naman niya asikasuhin ang sarili para pumasok. Sa umpisa, mahirap, pero habang tumatagal ay nasasanay na rin siya. Kahit ilang buwan na ang nakalipas simula nang makunan siya, pakiramdam ni Scarlett ay sariwa pa rin sa kanyang puso ang pagkawala ng anak. Isang gabi habang magkayakap sila nakahiga ni Asher ay may ibinulong ito sa kanya. Gusto ko na magkaanak tayo.
Gusto ko na maging daddy. Ani sa kanya ni Asher. Ako din naman. Pero pwede ba saka na pagka-graduate ko ng college? Lumungkot bigla ang mukha ni Asher. Kung hindi ka lang sana nakunan, nakapanganak ka na sana ngayon. Ani nito sa malungkot na boses. Sorry sa nangyari. Alam ng Diyos na hindi ko yung ginusto. Pero anong magagawa ko kung talagang hindi siya para sa atin? Namalayan na lamang ni Scarlett na umiiyak na siya. Maagap naman siyang niyakap ng asawa para patahanin. Sa tuwing naaalala ni Scarlett kung bakit nawala sa kanyang anak, ay galit at pagkasuklam ang kanyang nararamdaman sa ina ni Asher. Ngunit dahil sa pagmamahal sa asawa, kaya pinilit niyang baliwalain ang nangyari. At isiping Panginoon ang may gusto nun. Dahil hindi pa oras para magkaroon sila ng anak. Tahanahan, hindi naman kita sinisisi sa pagkawala ng baby natin. Kahit papano, gumaan ang kalooban ni Scarlett na marinig galing kay Asher na hindi siya nito sinisisi sa nangyari. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Sa wakas, nakagraduate din ng college si Scarlett na labis na ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng graduation ay kagad silang umuwi ng bahay. May hinanda kasing salo-salo ang kanyang mga magulang. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing inihanda ng kanyang mama. Gabi na makabalik sila ng mansyon. Habang nagpapaantok silang mag-asawa ay biglang nagsalita si Asher. Anong plano mo ngayon? Tapos ka na ng kolehiyo. Balak ko sana mag-apply ng trabaho sa Maynila. Maraming malalaking kumpanya doon. Malay mo matanggap ako. Bakit mag-a-apply ka pa sa ibang kumpanya? Bakit hindi na lang sa amin? Ayoko may masabi sa akin ng mga magulang mo, lalong-lalo na ang mama mo. Mas mabuti na itong tumayo ako sa sarili kong mga paa kaysa umasa sa'yo. Mag-asawa tayo, Scarlett. Ang pag-aari ko ay pag-aari mo na rin. Huwag mong isipin na umaasa ka sa akin dahil hindi yun totoo, okay? Ganito na lang. Ngayon tapos ka na ng kolehiyo. Naisip kong sa Maynila na tayo tumira. Nang sa ganon, hindi ka na mahirapang makisama sa magulang ko. Talaga, Asher? Pero teka, paano naman ang rancho? Di ba sa'yo na yung pinagkatiwala ng papa mo? Yes. Hindi naman ibig sabihin na papabayaan ko ng rancho. Ang gusto ko lang ay sa Maynila na tayo manirahan at hawakan ng isa sa mga business ni Papa para magkasama tayong dalawa. Salamat, Asher. Ikaw talagang the best na asawa. Ani niya sa asawa. Mabilis na inangkin ni Asher ang kanyang mga labi. Ilang sandali pa ay kapwa na silang wala mga saplot at malayang ninanamnam ang init ng kanilang mga katawan. Kinabukasan, na magising si Scarlett ay wala sa kanyang tabi ang asawa. Pumangon siya at nagtungo sa banyo para maligo. Nang matapos magbihis ay kagad siyang bumaba. Gusto niyang ipagluto ng tanghalian si Asher. Nagulat si Scarlett na makita may lalaking nakaupo sa sala. Sa tingin niya, mas bata ito ng kaunti kay Asher. Tumikhim ang lalaki nang makita si Scarlett at ngumiti ng ubod ng lapad sa kanya. Ikaw ba ang asawa ni Asher? Ani ng lalaki nang tuluyang makababa ng hagdanan si Scarlett. Oo, ako nga. Ikaw, kaano-ano ka ni Asher? I'm Renz. First cousin ako ni Asher. Magkapatid ang mga ina namin. Sagot ni Renz. Napatango na lamang siya sa lalaki. Naputol ang kanilang pag-uusap nang sumulpot sa kanyang likuran ang mama ni Asher. Nakangiti nitong sinalubong ng yakap si Renz at pagkatapos ay naupo sa sofa. Nagpa siya si Scarlett na iwan ang dalawa sa sala at magtungo ng kusina para magluto ng tanghalian ni Asher. Kakatapos lamang magluto ni Scarlett nang dumating si Asher. Kagad siya nitong hinalikan sa mga labi kahit na naroon ang mga katulong. Mukhang masarap yan niluluto mo ah. Siyempre naman dahil punong-puno yan ang pagmamahal ko. Alam ko naman yon, kaya nga napaibig mo ako, di ba? Kinilig naman si Scarlett sa sinabing yun ng asawa. Ang akala ni Scarlett ay umalis na ang pinsan ni Asher. Narinig niyang nag-uusap kanina sa likod ng bahay sina Ada at si Renz ang pinag-uusapan. Nalaman ni Scarlett galing kay Asher na kaya pala biglang nagbakasyon sa kanila ang pinsan nitong si Renz dahil broken-hearted ito. Sa totoo lang ay nakaramdam siya ng awa sa pinsan ni Asher. Ngunit may iba siyang pakiramdam sa lalaki na hindi niya matukoy kung ano yon. Kaya naman simula nang dumating sa mansyon si Renz ay todo iwas siya sa lalaki. Hindi kasi siya mapakali sa tuwing magkakasalubong sila, lalo na kapag malapit ito sa kanya. Araw ng Lunes, maagang umalis ng mansyon ang mga magulang ni Asher. May out of town daw ang mag-asawa.
Pagsapit ng tanghali ay pumunta ng rancho si Asher upang tignan ang mga bakang bagong panganak. Naisipan ni Scarlett na magkulong na lamang ng kwarto kaysa makita si Ren sa baba. Pasado 5:00 ng hapon nang maisipan ni Scarlett na bumaba para magluto ng hapunan nilang mag-asawa. Mas gusto kasi niyang siya mismo ang nagluluto ng pagkain nila kaysa ipaluto sa mga katulong. Nagtaka pa si Scarlett nang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala sa kusina ang mga katulong maging si Ada. Nang silipin niya sa likod bahay ay wala din doon ang mga katulong. Nasaan kaya sila? Saan kaya sila nagpunta? Tanong ni Scarlett sa sarili. Nagpasya siyang bumalik na lamang ng kusina upang magluto ng hapunan. Habang abala si Scarlett sa pagluluto ay bigla na lamang sumulpot sa kusina si Renz. Kailangan mo ba ng tulong? Ani ng lalaki. Hindi na, patapos na rin ako. Siya nga pala Renz, nakita mo ba sina Ada? Sina Ada? Oo. Nasa mall, nanood ng sine. Magpapaalam sana sa'yo, kaya lang tulog ka. Kaya sabi ko ako na lang magsasabi sa'yo. Ano? Nanood sila ng sine ng sabay-sabay? Sorry ha, pero matagal ko na silang kilala. Ni minsan hindi sila nagde-day off o umaalis ng mansyon ng sabay-sabay. Matagal na naging katulong dito sina mama, habang driver naman si papa. At masasabi kong kilala ko lahat ng mga katulong dito. At alam ko ang mga ugali nila. Nagtaka si Scarlett nang tumawa si Ren sa kanyang likuran. Dahilan upang lingunin niya ang lalaki. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Alam mo Scarlett, hindi porket matagal mo nang kilala ang isang tao ay kilala mo na siya ng lubusan. People change at yun ang nangyari sa mga katulong dito sa mansyon. Anyway, hayaan mo na sila mag-enjoy. Nandito naman ako para samahan ka. Hindi mo ko kailangan samahan dito. Pwede mo na akong iwan. Saka hindi ako sanay na may nakatingin sa akin. Bakit naman? Alam mo, simula na dumating ako dito, napapansin kong iniiwasan mo ako. May problema ka ba sa akin? Hindi kita iniiwasan. Ganito lang talaga ako sa mga taong hindi ko naman masyadong kilala. Ganun ba? Hindi naman ako ibang tao. Isang buo ko ng asawa mo. Alam ko, pero kahit na, hindi talaga ako sanay. Napansin ni Scarlett na walang balak umalis ng kusina si Renz. Kaya ang ginawa niya ay binilisan na lamang niya ang pagluluto. Nang matapos magluto ay bumalik agad siya ng kwarto. Dinampot niya ang cellphone at tinawagan si Asher. Hello Han, anong oras ka uuwi? Nakapagluto na ako ng dinner natin. Tanong ka agad niya sa asawa. Baka mamaya pa, medyo busy pa kami dito. Tatawagan na lamang kita pag pauwi na ako. Okay sige, pero bilisan mo ha. Wala dito sina Ada, nasa mall nanonood ng sine. Ano, sila lahat? Oo, hindi ko nga alam eh. Sinabi lang sa akin ni Renz, tulog kasi ako kanina. Mabuti na lamang nandyan si Renz, may kasama ka habang wala ako. Kahit na Asher, bilisan mo pa rin umuwi. Hindi talaga ako komportable na kasama ang pinsan mo. Narinig ni Scarlett ang mahinang pagtawa ni Asher sa kabilang linya. Sige, mabuti pa siguro mauna ka na munang kumain. Baka magutom ka sa kakahintay sa akin. Hindi Asher, hihintayin na lamang kita para sabay tayong kumain. Basta tawagan mo ako kapag pauwi ka na ha? Para mainit ko ang pagkain. Sige Han. Pagkatapos nila mag-usap ni Asher ay bumaba siya para uminom ng tubig. Katulad kanina ay tahimik pa rin ang buong bahay. Nagtataka siya dahil gabi na pero wala pa rin sina Ada. Hindi naman naabot ng ilang oras ang sine. Binuksan niya ang ref at kumuha ng tubig. Nang matapos uminom ay kaagad din siyang bumalik ng kanilang kwarto. Habang nanunood ay hikab ng hikab si Scarlett hanggang sa ginupo na siya ng matinding antok at nakatulugan ang pinapanood na palabas. Samantala, 11:00 na ng gabi nang matapos sina Asher. Kaagad niyang tinawagan si Scarlett, ngunit ring lamang ng ring ang cellphone nito. Bago sumakay ng kabayo ay tinext muna niya si Scarlett na pauwi na siya. Hindi pa man nakakarating ng mansyon ay bumuhos na ang malakas na ulan. Na makarating ng mansyon ay kaagad siyang pumasok. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso na si Asher sa kanilang kwarto ni Scarlett. Mabuti na lamang at hindi nakalak ang pinto. Nagtaka pa si Asher nang pagbukas niya ng pintuan ay madilim ang buong kwarto. Kinapa niya ang switch ng ilaw at binuksan ito. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang buong kwarto. Ngunit natigil ang paghakbang ni Asher na makitang tulog si Scarlett at kayakap nito si Renz. Bukod pa doon ay parehong walang suot na saplot ang dalawa. Bigla ang paggapang ng galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang malaking flower vase na nakapatong sa table at ubod ng lakas niyang binitawan dahilan upang lumikha ng ingay.
Naalimpungatan naman si Scarlett nang marinig ang ingay na nabasag. Pagmulat niya ng mga mata ay mukha ni Asher ang kanya nakita. Ngunit ang higit na umagaw ng kanyang pansin ay ang taong nakayakap sa kanya. Mga walang hiya kayo! Galit na sigaw ni Asher sa dalawa. Asher, hindi ko alam kung paano nakapasok dito sa kwarto si Renz. Pagtatanggol ni Scarlett sa sarili. Ngunit matalim lamang siyang tinignan ni Asher. Nilapitan nito si Renz na ngayon ay gising na at nakaupo sa kama. Pinagsusuntok ito ni Asher hanggang sa magdugo ang mukha nito. Pero hindi nagpatalo si Renz. Mabilis itong tumayo at ginantihan ng suntok si Asher. Natataranta naman bumangon si Scarlett. Mabilis niyang binalot ng kumot ang hubad na katawan saka pumagitna sa dalawa. Tama na! Tumigil na kayo! Sigaw niya sa dalawang lalaki. Ano bang kinakagalit mo, Asher? Wala naman akong ginawa sa asawa mo. Nakangising sabi ni Renz kay Asher. Gago! Ang kapal na mukha mo? Lumayas ka dito bago pa kita mapatay. Halos lumabas na ang ugat sa leeg ni Asher sa sobrang galit. Talaga lalabas ako sa kwartong to. Pero bago ito lumabas ng kwarto, ay tinapunan muna siya nito ng nakakalokong ngiti. Na makalabas ng kwarto si Renz ay siya namang hinarap ni Asher. Minahal at pinagkatiwalaan kita, Scarlett. Pero anong ginawa mo? Niloko mo lang ako. Kunwari ka pang hindi komportable kay Renz? Yung pala gusto mo magpakamot sa kanya? Bakit, Scarlett? Hindi ba ako sapat sa'yo? Pati pisen ko inilalandi mo? Hindi kita niloko, Asher. Maniwala ka. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Hindi kita magagawa lokohin dahil mahal na mahal kita. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Mahal kita at alam mo yon. Lumayas ka. Wala kang kwentang asawa. Layas! Galit na sigaw sa kanya ni Asher. Please, Asher, pakinggan mo naman ako. Hindi kita niloloko. At kailanman hindi ko yun magagawa sa'yo. Halos maglumuhod na si Scarlett sa harapan ng asawa, ngunit hindi pa rin ito naniniwala sa kanya. Sa labis na galit ni Asher sa asawa ay kinaladkad niya ito palabas ng gate. Walang awa niya itong pinagsarahan ng gate kahit alam niyang sobrang lakas ng ulan. Patuloy na tinatawag ni Scarlett ang pangalan ng asawa, ngunit naging matigas ang puso nito sa kanyang mga paliwanag. Matagal na natili sa labas ng bahay si Scarlett sa pag-aakalang pagbubuksan siya ng asawa. Walang pakialam si Scarlett kahit mabasa pa siya ng ulan at lamigin. Basta isa lang ang gusto niyang mangyari, ang kausapin siya ni Asher at pakinggan ang paliwanag niya. Kahit si Scarlett ay hindi niya alam kung paano napunta sa kwarto nila si Renz at nagkaganoon ang kanilang ayos na dalawa. Sigurado si Scarlett na wala nangyari sa kanilang dalawa ni Renz dahil ramdam yon ng katawan niya. Ilang oras pa ang lumipas, ngunit hindi talaga siya pinagbuksan ng gate ni Asher. Walang nagawa si Scarlett kundi ang umuwi ng bahay nila. Pagdating sa kanila ay mukha ng galit niyang mga magulang ang sumalubong sa kanya. Marahil alam na ng mga ito ang nangyari at inaasahang uuwi siya ng bahay. Wala po akong ginagawa kung yan ang iniisip niyo. Hindi ko po alam kung paano napunta sa kwarto namin si Renz. Umiiyak niyang saad sa mga magulang. Ngunit mag-asawang sampal ang natanggap niya galing sa kanyang ama. Nakakahiya kang anak. Ang akala ng mama mo ay natuto ka na sa nangyari sa inyo ni Asher. Bakit gumawa ka na naman ng isang bagay na ikakahiya ng buong pamilya natin? Pinatunayan mo lang sa mga sa-veteran na malandi kang babae. Bulyaw sa kanya ng ama. Ang ayos-ayos na ng buhay mo sa piling ng asawa mo. Bakit nagawa mo pa siya lokohin at pinsan pa mismo ni Asher ang pinatulan mo? Nawalan kami ng trabaho nang dahil sa pagkikipagrelasyon mo kay Asher. Ngayon naman ipapahiya mo ang buong pamilya natin. Dahil sa ginawa mo, pinatunayan mo lamang sa mga biyenan mo na tama ang tingin nila sa'yo. Hindi po totoo yun. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko niloko si Asher. Maniwala naman kayo. Pero kahit anong gawin ni Scarlett ay nanatiling bingi sa mga paliwanag niya ang mga magulang. Napahagulgol na lamang siya. Hindi siya makapaniwala mangyayari ito sa kanya. Nilapitan niya ang kapatid pero kagaya ng mama at papa niya ay hindi rin siya nito pinakinggan. Kahit anong sabihin ni Scarlett ay hindi talaga siya pinakinggan ng mga magulang. Wala siya nagawa nang buksan ng papa niya ang pintuan at itulak siya palabas. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay pinagkaisahan siya ng lahat. Umiiyak niya nilisan ang kanilang bahay. Hindi niya alintana ang lakas ng ulan o ang lamig na nararamdaman. Nangingibabaw sa kanya ang sakit at bighati. Nagpa siya si Scarlett na bumalik ng mansyon. Baka sakaling pakinggan na siya ni Asher. Ngunit sa kanyang pagtawid, isa rumaragas ang kotse ang paparating. Huli na upang umiwas pa siya. Bago tuloy ang mawala ng malay si Scarlett, ay pangalan ni Asher ang kanyang tinatawag. Samantala sa mansyon,
nagpakalunod na lamang sa alak si Asher upang makalimutan ang ginawang paluloko sa kanya ng asawa. Ngunit kahit anong gawin niya ay paulit-ulit niya nakikita ang tagpong naabutan. Nang magising si Scarlett ay nasa isang kwarto na siya. Tinangka niyang bumangon ngunit hindi kaya ng kanyang katawan. Nasa ganun siyang ayos nang bumukas ang pinto at iluwa ang isang matangkad at gwapong lalaki. Ngumiti ito sa kanya nang makitang gising na siya. Parang familiar ang mukha nito. Hindi lang niya maalala kung saan niya nakita ang lalaki. Mabuti't gising ka na, miss. May masakit ba sa'yo? Ramdam ni Scarlett ang pag-aalala sa boses nito. Wala naman, maliban dito sa mga galos ko. Ikaw ba nagdala sa akin dito sa hospital? Tumango sa kanya ang lalaki. Ako ang nakabangga sa'yo kagabi, pero hindi ko yun sinasadya. Maniwala ka. Okay lang, sana nga natuluyan na lamang ako kaysa ganito. Wala na akong asawang babalikan at pamilya. Kaya ano pa silbi ko dito sa mundo? Huwag mong sasabihin yan dahil hindi ka nag-iisa. Kaya kasabi ko lang sa'yo, di ba? Wala na akong asawang babalikan at pamilya. So paano mo nasabi sa akin na hindi ako nag-iisa? Dahil buntis ka. Buntis ka, magiging mami ka na. Ano sabi mo? Buntis ako? Pregnant ka, kaya hindi ka nag-iisa. Bigla ang pagtulo ng mga luha niya sa labis na saya. Sa wakas, natupad na rin ang gusto ni Asher na magkaanak sila. Dahil sa nalaman ay nagkaroon ng pag-asa sa kanyang puso na magkakaayos silang mag-asawa. Gusto ko nang umuwi sa amin. Di ka na matutuwa ang asawa ko kapag nalaman niyang buntis ako. Napansin ni Scarlett na waring naguluhan sa kanya ang lalaki. Alam ko naguguluhan ka. Gustuhin ko bang ikwento sa'yo pero wala na akong oras. Gusto ko na makita ang asawa ko at sabihin sa kanya magandang balita. Okay, sige. Ako na maghahatid sa'yo. Saan ka ba nakatira? Sa mansyon ng mga Saavedra. Sagot niya. Saavedra? Yung may-ari ng pinakamalaking rancho dito sa Santa Clara? Oo. Bakit? Kilala mo ba sila? Siyempre naman. Walang tao dito ang hindi nakakakilala sa pamilya sa Saavedra. Nagpakilala sa kanya ang lalaki na si Troy Cristobal, isang kilalang businessman. Kaya pala familiar ito sa kanya. Nang matapos bayaran ni Troy ang mga dapat bayaran, ay inihatid na siya nito sa mansyon. Salamat sa paghatid mo sa akin. Wala yon. Kung tutuusin, kulang pa to sa nagawa ko sa'yo. Nang dahil sa akin na disgrasya ka. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Aksidente ang nangyari, walang may gusto. Salamat ulit ha. Paano, bababa na ako? Okay, sige. Hinintay muna ni Scarlett na makaalis si Troy bago nag-doorbell. Hindi naman nagtagal ay pinagbuksan siya ni Ada ng gate. Ang Sir Asher mo, nasaan siya? Wala po dito si Sir. Kakaalis lang niya. Saan siya nagpunta? Sa rancho ba? Hindi po, Mami. Ang dinig po namin papunta siya ng Maynila. May asikasuhin doon at pagkatapos ay babalik na siya ng States. Ano? Oo, Ma'am. Kung gusto mo, itanungin mo pa ang mga biyanan mo, nasa loob sila. Paano nangyari yon? Di ba nasa out of town sila? Pati sa linggo sila doon? Hindi ko nga rin po alam, Mami Scarlett. Basta bigla na lamang silang dumating kanina madaling araw. Nasa sila, Ada? Kailangan ko sila Naputol ang sasabihin ni Scarlett na marinig ang boses ng mama ni Asher. Paglingon niya ay nakita niya itong palapit sa kanya. Ada, bakit mo pinapasok ang babaeng yan? Malakas ang boses nitong tanong sa katulong. Kasi po, madam, siya po ang asawa ni Sir Asher, di ba po? Hindi na siya ang asawa ng anak ko dahil taksil ang babaeng yan. Tumawag ka ng guard at itapon palabas ang basurang yan. Pero madam, susunod ka ba sa utos ko o mawawalan ka ng trabaho? Susunod po, madam. Nang iwan sila ni Ada ay sa kanya hinarap ng buong tapang ang mama ni Asher. Alam kong ayaw niyo sa akin para sa anak niyo, pero sana naman wag po kayong maging makasarili. Sabihin niyo sa akin kung bakit babalik ng ibang bansa si Asher. Ang kapal na mukha mo magtanong pagkatapos mong lokohin ng anak ko? Hindi ko niloko si Asher. Sinungaling. Sinabi na sa amin ni Renz ang lahat. Inakit mo siya. At syempre lalaki, kaya nagpadala siya sa mga pang-aakit mo. Hindi totoo yan. Ni minsan hindi ko naisip na lokohin si Asher. Lalo na ang akitin ng sarili niyang pinsan. Parang awa niyo na, Mama. Kailangan ko makausap si Asher. Kailangan niya malaman na buntis ako, na magiging daddy na siya. Umiiyak na pakiusap ni Scarlett sa mama ni Asher. Samantala, natigilan naman si Evelyn nang sabihin ni Scarlett na buntis ito. Naalala niya bigla ang nangyari nung malaglag ang apo niya dahil sa kagagawan niya. Aaminin niya na hindi niya gusto si Scarlett para sa anak. Pero hindi sumagi sa isipan niyang patayin ang sariling apo.
Kung may babalik lamang ni Evelyn ng panahon, ay hindi na sana niya pinaglabas si Scarlett na naging dahilan ng pagkawala ng apo niya. Ano sabi mo? Buntis ka? Opo, buntis ako. Kaya kailangan ko makausap si Asher. Nakikiusap ako sa inyo, parang awa niyo na. Nagulat na lamang si Evelyn na bigla lumuhod sa kanyang harapan si Scarlett habang umiiyak at nakikiusap. Tumayo ka dyan. Hindi ako santa para luhuran mo. Kung totoong buntis ka, ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo hanggang sa makapanganak ka. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Pagkapanganak mo, ibibigay mo sa akin ng apo ko at babayaran kita ng 5 milyong piso. Mula sa pagkakaluhod ay napatayo bigla si Scarlett. Ubod ng tapang niyang hinarap si Evelyn. Minsan ako nawalan ng anak dahil sa kagagawan niyo. Tapos ngayon gusto niyong kunin ang anak ko? Magkakamatahin muna tayo bago niyo makuha sa akin ang anak ko. Matalim niyang tinignan ang mama ni Asher, saka tinalikuran, ngunit tinawag siya nito. Apo ko ang batang dinadala mo, may karapatan kami sa kanya at ipaglalaban namin yan sa korte. Sige, nang malaman natin kung sino ang papanigan ng batas. Pagkagaling ng mansyon ay dumiretso si Scarlett sa bus terminal. Luluwas siya ng Maynila at pupuntahan niya si Asher. Makalipas ang 4 na oras na biyahe, sa wakas nakarating din siya ng Maynila. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa hotel na pag-aari ng mga Saavedra. Pagdating ni Scarlett sa hotel ay kagad siya nagtungo kung saan ang opisina ni Asher. Sa 5th floor po ma'am, kaya lang po kakaalis lang po ni sir. Pero kung hahabulin niyo po siya, maaabutan niyo pa po siya sa parking lot. Ani sa kanya ng babae. Nagpasalamat si Scarlett sa babae saka patakbo lumabas ng hotel at nagtungo ng parking lot. Napangiti siya nang makita ang kotse ni Asher. Mabilis ang mga hakbang na kanyang ginawa. Nang makalapit sa kotse ni Asher ay kinatok niya ang bintana nito. Ilang sandali pa ay bumukas yon at nagulat pa si Asher nang makita siya. Scarlett, anong ginagawa mo dito? Mag-usap tayo, may kailangan ka malaman. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam ko ng lahat, sinabi na sa akin ni Renz. Hindi totoo ang mga sinasabi niya, nagsisinungaling lang siya. Ako ang paniwalaan mo, Asher. Dahil ako nagsasabi ng totoo. Gustong-gusto kitang paniwalaan, Scarlett, pero hindi ko magawa. Nakita mismo ng 2 kong mata na magkatabi kayo sa kama at nakahubad. Ano gusto mong isipin ko, ha? Nawala lang yon? Oo, dahil yun ang totoo. Wala nangyari sa amin ni Renz kahit patignan mo pa ako sa doktor. Gate pa ni Scarlett sa asawa. Tama na, Scarlett. Ayoko na marinig pa ang mga kasinungalingan mo. Akmang isasara na sana ni Asher ang bintana ng kotse nang maagap itong pinigilan ni Scarlett. Buntis ako, Asher. Nabigla naman si Asher sa sinabi ni Scarlett. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon, kung matutuwa ba siya o magagalit. Buntis ka? Oo, Asher, magiging daddy ka na. Matutupad na ang pangarap natin magkaroon ng anak. Naluluhang sabi ni Scarlett sa asawa. I'm sorry, pero hindi ako naniniwala na buntis ka. Kung sakali mong buntis ka, hindi ako ang ama ng batang yan. Doon na hindi nakapagpigil si Scarlett. Ubod ng lakas niyang sinampalang asawa. Masakit para sa kanya na hindi siya nito pinaniwalaan at pinakinggan ang mga paliwanag niya. Pero wala nang masasakit pa sa sinabi nitong hindi nito anak ang ipinagbubuntis niya. Nagkamali ako na minahal kita. Ang akala ko'y matibay ang pagmamahal mo sa akin. Pero hindi pala. Hindi mo man lamang ako pinakinggan. Tapos ngayon naman ayaw mong maniwala sa akin na anak mo ang batang to? Hindi mo ako masisisi, Scarlett. Labis ako nasaktan sa ginawa mo. Simula ngayon, kalimutan na natin ang isa't isa. Iyon lamang at mabilis na isinara ni Asher ang bintana ng kotse habang naiwaluhaan at sugatan si Scarlett. Dahil sa nangyari, ay pinili na lamang ni Scarlett ang magpalaboy-laboy sa kalye. Wala na siyang asawa at pamilyang babalikan. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, ay unti-unti naman tinatakasan ng katinoan si Scarlett. Isang hapon habang hinihintay ni Troy ang kanyang driver na bumalik, ay isang babaeng buntis ang nahagip ng kanyang mga mata. Gusgusin ng babae, habang sabog-sabog naman ang mahaba nitong buhok. Nilapitan ito ng mga batang kalye at pinasayaw na kaagad naman itong sinunod. Tinitigaw mabuti ni Troy ang babae. Familiar ito sa kanya. Parang nakita na niya ito, hindi lang niya maalala kung saan. Upang kumpirmahin ang hinala ay bumaba ng sasakyan si Troy at nilapitan ng babae. Kahit madungis ang babae ay kita sa mga mata nito ang labis na kalungkutan. Hay, ani niya sa babae, ngumiti ito sa kanya. Ikaw na ba yan, Asher? Binalikan mo ba ako? Asher? Oo, ang pangalan ng asawa ko. Hindi ba ikaw yon? Saglit na natahimik si Troy, pilit niyang inaalala ang babae.
Hindi naman nagtagal ay naalala niya rin ito. Ito ang babaeng nabangga niya at asawa ito ni Asher Saavedra. Hindi niya inaasahan na sa muli nilang pagkikita ay wala na ito sa tamang pag-iisip. Iginiya niya ang babae pasakay ng kanyang kotse. Gusto niya itong tulungan at ibalik sa tamang pag-iisip. Nakangiti pinagmamasdan ni Troy ang mag-inang Scarlett at Shane. Masaya si Troy kahit papano ay unti-unti nang gumagaling si Scarlett at isa sa nagpapalakas sa babae ay ang anak nito. 3 years ago nang matagpuan niya si Scarlett sa lansangan, wala ito sa tamang pag-iisip. Labis itong na-depress sa mga pinagdadaanan nito sa kanyang buhay. Sa halip na dalhin ang babae sa mental hospital, ay pinili niyang kumuha ng private doctor at nurse na mag-aalaga dito. Makalipas ang 2 taon, ay unti-unti nilang nakakausap si Scarlett. Yun nga lang ay may pagkakataon na tahimik itong umiiyak. Mukhang malalim at ang iniisip mo, Troy. Hindi niya namalaya na nasa harapan na pala niya si Scarlett. Wala naman, Scarlett. Masaya lang ako dahil magaling ka na. Gumaling ako dahil sa tulong mo. Kung hindi mo ako pinagamot, baka nasa lansangan pa rin ako hanggang ngayon. At baka hindi ko kasama ang anak ko. Maraming salamat, Troy. Kahit hindi mo ako ganun kakilala, ay tinulungan mo pa rin ako. Oo naman. Saka hindi mo deserve ang mabaliw. Bumangon ka, Scarlett. Ibangon mo ang sarili mo. Ipakita mo sa mga taong nag-api sa'yo na hindi ikaw ang dating Scarlett na inaapi-api nila. Tama ka, Troy. Panahon na para lumantad ako sa kanila at singilin sila lahat. Ganyan nga, Scarlett. Maging matapang ka. Tama na ang 1 beses na inapi ka nila. Panahon na para lumaban ka. Sa tulong ni Troy ay nakabalik si Scarlett kasama ng kanyang anak sa Santa Clara. Ngunit nagulat siya nang tumuloy sila sa isang mansyon. Kaninong bahay to? Sa'yo ang bahay na to, Scarlett. Regalo ko to sa inyong mag-ina. Sa amin ang bahay na to? Pero Troy, masyado malaki ang bahay na to. Hindi kita kayang bayaran. Hindi naman ako nagpapabayad. Katulad ng sinabi ko kanina, regalo ko sa inyong mag-ina ang bahay na to. Pero Troy, hayaan mo lang ako sa ginagawa ko, Scarlett. Masaya akong makitang masaya ka at syempre si Shane. Nag-aalangan man ay tinanggap na lamang ni Scarlett ang bahay na regalo sa kanila ni Troy. Bukod sa malaking bahay ay binili din ni Troy ang katabing rancho ng mga Saavedra at pinangalan sa kanya. Labis-labis ang pasasalamat niya kay Troy dahil napakabait nito sa kanilang mag-ina. Samantala sa mansyon ng mga Saavedra ay galit na galit ang mga magulang ni Asher nang malaman na may nakabili na pala sa katabing rancho nila. Ilang buwan nilang pinilit ang may-ari no na ibenta sa kanila ang rancho pero hindi pumapayag. Tapos ngayon malalaman nilang nabili na pala ito. Ano nangyayari dito? Tanong ni Asher sa mga magulang. Paano hindi iinit ang ulo namin? Nabili na ang rancho ni Mr. Angeles. Ilang buwan ko binobola ang matandang yon tapos ibebenta rin pala sa iba? Himutok ng papa niya. Alamin mo nga, Asher, kung sino nakabili ng rancho at pagkatapos bilhin mo sa kanya ng triple. Ani naman ng mama niya. Kinahapunan nga ay inalam ni Asher kung sino nakabili ng rancho ni Mr. Angeles. Nalaman niya mula sa mga trabahador na si Scarlett ang nakabili. Ayaw niyang isipin na si Scarlett na asawa niya ang tinutukoy ng trabahador. Ngunit upang makasiguro ay pinuntahan niya ang bagong may-ari ng rancho sa kabilang mansyon. 3 beses siya nag-doorbell bago siya pinagbuksan ng gate. Isang katulong na may edad ang nagbukas sa kanya. Magandang araw po. Nandito po ba si Scarlett? Yung may-ari ng Rancho Angeles? Opo, nasa taas. Saglit lang po sir, tatawagin ko si ma'am. Tumango siya sa babae. Hindi naman nagtagal ay nakarinig si Asher ng mga yabag palapit sa kanya. Hinahanap mo daw ako? Napalingon bigla si Asher sa pinanggagalingan ng boses. Nakatayo ngayon sa kanyang likuran ang babaeng kay tagal niyang hinintay na makitang muli. Scarlett? Sambit niya sa pangalan ng babae. Ako nga, Asher. Nagulat ka ba makita ako? Oo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sa wakas, bumalik ka na. Hindi ako nagbalik dito para makita ka, Asher. Bumalik ako dito upang pamahalaan ng ranchong binili ko. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Alam kong hindi magandang huli natin pag-uusap, Scarlett. Pero sana hayaan mo naman ako makausap ka kahit ilang minuto lang. Patawarin mo ko, Scarlett, kung hindi kita pinakinggan. Kung nagisaradong isipan ko sa mga paliwanag mo. Labis ako nasaktan sa nasaksihan ko ng gabing yun. Pero alam ko na ang lahat ngayon. Anong ibig mo sabihin? Pinagtapat na sa akin ni Renz ang lahat na inutusan lang siya ni Mama at Papa upang masira tayong dalawa. Inamin din sa akin ni Renz na wala nangyari sa inyong dalawa.
Patawarin mo ako, Scarlett. Hindi ko sinasadyang palayasin ka. Magsisi ka man, huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari at nasaktan na natin ang isa't isa. Matagal kitang hinahanap, Scarlett. Halos suyurin ko ang buong kamay nilaan, makita ka lang. Ngunit bigo ako. Umabot po sa point na nagpa-interview ako sa media upang mabilis kang mahanap at naglagay rin ako ng reward. Sinungaling. Kung ginawa mo yan, edi sana nalaman ko. Pero wala, dahil hindi mo ginawa. Umalis ka na, Asher. Ayaw na kita makita. Kinasusuklaman kita. Nagsisisi ako na minahal kita. Dahil sa'yo nasira ang tahimik kong buhay. Dahil sa'yo tinakwil ako ng mga magulang ko. Nagsasabi ako ng totoo, Scarlett. Kahit tanungin mo pa ang mga magulang mo. Katulad ko, matagal ka rin nilang hinahanap. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Matagal na akong tinakwil ng mga magulang ko. Kinakahiya nila ako bilang anak. Nagsasabi ako ng totoo. Matagal ka na nilang hinahanap. Walang araw na hindi nila binabanggit sa akin. Umuwi ka na sa inyo, Scarlett. Kailangan ka ng mga magulang mo, lalo na ang mama mo. Ang mama ko? Bakit? Ano nangyari sa kanya? May breast cancer ang mama mo at may taning na ang buhay niya. 6 na buwan hanggang 1 taon ang ibinigay na taning sa kanya ng doktor. Ano? Mahal na mahal ka nila, Scarlett. Kaya sana wag mong ipagkait sa kanilang yung kapatawaran. Nang makaalis si Asher ay kagad siya nagtungo sa kanilang bahay. Bukas ang pintuan kaya pumasok na lamang siya. Nakita kaagad ni Scarlett ang ina nakahiga sa sofa. Nangingilid ang mga luha nito nang makita siya. Patakbo niyakap ni Scarlett ang ina. Salamat sa Diyos at bumalik ka na, Scarlett. Ang akala ko'y mamamatay ako nang hindi kita nakikita at hindi nakakahingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ang mama kung hinusgahan kita, kung hindi kita pinaniwalaan. Patawad, anak. Matagal ko na po kayong napatawad, mama. Nandito na ako, buo na ulit tayo. Walang iba maririnig sa kanilang bahay kunding iyakan nilang mag-ina. Hindi naman nagtagal ay dumating ang papa niya. Tuwang-tuwa ito na makita siya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama habang panayang hingi ng tawad sa kanya. Ang akala ni Scarlett ay mahirap magpatawad, pero hindi pala, lalo na kung mga magulang mo ang nagkasala sa'yo. Mas nanaig sa puso ni Scarlett ang pagpapatawad kaysa habang buhay na magtanim ng galit sa kanyang puso. Pag-uwi ng bahay ni Scarlett ay naabutan niya si Troy na nakikipaglaro sa kanyang anak. Oh, Troy, ikaw pala, kanina ka pa ba? Hindi naman masyado, saan ka galing? Galing ako sa bahay ng mga magulang ko. May sakit si mama eh. Ang sakit-sakit sa dibdib, Troy. Hindi ko man lang naalagaan ng mama ko. May pagkakataon ka pang alagaan ng mama mo, Scarlett, dahil mahabang panahon pa ang pagsasamahan niyong mag-ina. Sana nga, Troy. Simula na magkaayos sila ng mga magulang, ay araw-araw niyang dinadalaw ang mga ito sa kanilang bahay, kasamang anak niya. Tuwang-tuwa ang mama at papa niya kay Shane dahil napakabibo nitong bata. Alam ni Scarlett kung kanino ito nagmana. Simula na magkausap sila ni Asher, ay araw-araw na siya nitong pinupuntahan sa bahay niya at may dalang mga bulaklak at chocolate. Naliligaw ka ba sa akin? Bakit? Masama ba ligawan ko ang asawa ko? Hoy, Asher Saavedra, hindi pa kita pinapatawad sa kasalanan mo sa akin. Hindi porket pinapapasok ka ng mga katulong dito ay welcome ka na sa bahay ko. Alam ko naman yun, Scarlett. At hinihintay ko ang araw na mapatawad mo ko. Sige, mabuti na yung malinaw para hindi ka umasa sa wala. Pero gusto ko magpasalamat sa'yo sa mga tulong mo sa pamilya ko, lalong-lalo na kay mama. Maraming salamat, Asher, dahil hindi mo pinabayaan ng mama ko. Pinagamot mo siya nang walang hinihinging kapalit. Siyempre naman, dahil ina siya ng asawa ko. Siya nga pala, may nakita akong bata kanina. Siya na ba yung anak natin? Tumango si Scarlett bilang sagot kay Asher. Nung una, ang balak sana niya ay maghiganti kay Asher at sa mga magulang nito. Ngunit nang malaman niyang si Asher ang tumutulong sa mga magulang niya at sa pagpapagamot ng kanyang mama, ay nagpasya siyang hindi na lamang gumanti. Bukod doon, ay may pinagtapat sa kanya si Troy tungkol kay Asher. Totoong matagal na siyang hinahanap ng asawa at nananawagan pa ito sa television upang mabilis ang paghahanap sa kanya. Ngunit sinadya ni Troy na hindi niya malaman ng tungkol doon dahil matagal na pala itong may pagtingin sa kanya. Pero katagalan ay narealize din ni Troy na mali ang maglihim sa kanya. Prinangka niya ang lalaki na wala itong maasahan sa kanya na malugod naman itong tinanggap. Nagpapasalamat si Scarlett sa mga naitulong sa kanya ni Troy. Kung hindi dahil sa lalaki, baka hanggang ngayon ay baliw pa rin siya. At tatanawin niya malaking utang na loob yon sa lalaki. 2 taon siya niligawan ni Asher hanggang sa nagdesisyon siya na sagutin na ito.
Nakikita naman ni Scarlett ang ginagawa nito mga effort sa kanya at sa kanilang anak. Abot langit ang saya ni Asher nang sabihin sa kanya na handa na siyang bigyan nito ng second chance. Nagdesisyon nga sila na magsama ulit at buuin ang nasira nilang pamilya. Ngunit sa pagkakataong yon ay mas matibay na. Bagamat hindi pa rin tanggap si Scarlett ng mga magulang ni Asher, ay wala naman siya narinig na pagtutol sa mga ito sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Mahal na mahal kita, Scarlett. Ikaw lang nag-iisang babaeng minahal ko ng ganito. Ani ni Asher habang nakayakap sa kanya. Mahal na mahal din kita, Asher, at ipaglalaban kita hanggang dulo. Mas mahal kita, Scarlett. Ngiti mo pa lamang ay parang hihimatayin na ako. Natawa naman si Scarlett sa asawa. Mapusok na inangkin ni Asher ang kanyang mga labi. Ilang sandali pa ay isa-isa nitong hinuhubad ang suot niyang pantulog at handa na siyang muling ipagkaloob ang sarili sa asawa.